sobre. Pero ang totoo, wala akong makitang inspirasyon para mapalapit ako kahit konti kay Betty. Well, good luck na lang sa'yo, pare. Pero para sa akin, delikado ng sitwasyon natin. Nakausap ni Nicolas yung abogado. Alam ng abogado na konting tulak lang mababago ang proseso mula preventive to effective embargo. At sigurado ako na makukuha nila ang kumpanya. Natinig mo naman, magkikita silang tatlo mamaya. Anong masama dun? Anong masama doon? Subog ka ba? Kailangan na tayong umatake ngayong gabi, pare. Mas mabilis kumilos si Nicolas sa atin. Di hamak sa mas masipag siya. Ano bang hinihintay mo? Ano? Kunin nila ang kumpanya? Pare, kumilos ka na. Kailangan ng mapasin si Betty mamayang gabi. Hindi. Kailangan ba talaga mamayang gabi na? Ano bang hinihintay mo, pare? Ha? Hindi ka ba natatakot sa abogado at sa tawag ni Nicolas? Oo, alam ko. Hihintay mo na lang bang kunin ng kumpanya? Hindi naman sa ganun, Mario, pero dapat ba talaga mamayang gabi na? Ay, naku. Kailangan ko muna mag-brainwash. Dapat akong duman sa psychiatric at psychological process para magawa ko. Para masipura akong gagawin ko. Hindi yun madali para sa akin. Para ko na rin sinabi sa'yo na, Hoy Mario, magpabunot ka ng ngipin ha. At pagdating mo dun, walang anesthesia. Kaya pikit mata mo na lang tatanggapin lahat. Titisin mo yun. Parang ganun. Tulad ang sabi ni Galintong matapang. Kung todo mabilis, mas mabuti ang resulta. Oo, pero si Galindong matapang ay ex ni Hugo. Tingnan mo, kung gaano kabilis dumating, gano'n din kabilis na wala. Pagdating kay Betty, sadyang napakahirap. At bago ko magawa yun, dadaan muna ako sa marami at mahabang proseso. Tingin ko abutin ako ng 1 taon. At pare ngayon pa lang, sa tingin ko hindi ko na magagawa. Pare ko, ang sikreto sa gagawin mong ito ay insensibility. Sa unang halik, mamamanhid ang gilagid mo, pare. Pangalawa, ang alangala. Pangatlo, mawawala ang panlasa mo. Pang-apat, ang pakiramdam. Sa panlima, wala ka na mararamdaman. Nakakatawa ka talaga, Mario. Tuwang-tuwa ako. Alam mo, nasasabi mo lang ang lahat ng yan dahil hindi ikaw ang gagawa, hindi ikaw magdudusa. Teka, doon tayo sa opisina. Relax lang, pare. Baka ma-stroke ka niyan eh. Kung ganun, hindi ka na pupunta sa Miami? Hindi na, Marcy. Kasi yung lalaki nagpropose sa akin, biglang lumago. Minoko ka lang? Hindi. Talaga namang bibigyan niya ako ng isang malaking apartment. Kaso nung pumunta na siya sa Miami, sabi niya, titira daw siya doon kasama ako. Pues, gusto ka niya maging girlfriend. Yung trabaho inalok sa'yo. Seryoso naman siya tungkol doon sa trabaho. Isa yung well-compensated work na nagbibigay pahalaga doon sa 6 semesters ko ng finance sa San Marino. Oh? Oo, di ko naman tanggapin ang alok na yun kapalit ang ilang gabing pag-sitting sa kanya sa loob ng apartment na yun, Marcy. Pero kilala mo naman ako. Kahit na ibigay sa akin ng lahat ng pera sa mundo, hindi ko tatanggapin ng ganong klaseng alok. Mas gugustuhin ko pang magstay dito, magtyaga sa balang sweldo. Wala akong pakialam. Patuloy kong haharapin ang mga problema ko na malinis ang konsensya. Ay naku, Marcy, speaking of problema, tingnan mo, nandito na lahat ang bills ko sa loob ng malaking envelope na to. Buti hindi ka na aalis. Ako kailangan ko na umalis. Alam mo na, Marcy, huwag ka muna umalis. Samahan mo ako. Kailangan ko ng tao pwede kong hinga ng payot ng lakas na loob na yon. Tulungan mo naman ako. Nakikiusap ako sa'yo. Wala na akong pwedeng malapitan eh. Okay, ito yung bill ko ng cellphone. Ay, naku po! Naku po, Marcy, paano na ngayon yan? Tingnan mo to! Ang laki ng bill ko! Pati itong sa apartment! Matagal na rin ako hindi nakakapagbayad ng renta. Hindi ko na nga alam kung magkano na yung total bill ko ngayon, Marcy! Tulungan mo naman ako, please! Hindi! Hindi, Marcy! Marcy, wala na ko pa na mauuga ako pagdawa na. Nagtatalawa ako. Tumado ako eh! Ay, paano na to? Paano na to? Tama na, huwag mo na buksan yung iba. Huwag ka mag-skandalo dito. Pues, Armando, itong kalbaryo ko buwan-buwan. Ang dami kong bills. Ang dami kong bill na dapat bayaran. Kalbaryo? Pagpunta mo ng Miami, tapos ang kalbaryo mong yan. Hindi na ako pumunta ng Miami. Ayoko nang umalis. Hindi na ako alis dito sa kumpanya. Ayoko nang umalis ng bansa. Tinanggihan ko yung proposal. Binalaan na kita, Mario. Okay, mahal ko. Natutuwa kami lahat sa ginawa mong desisyon. Let's go. Huwag di matutuloy. See you later. Marcy, alam mo ba kung anong oras tayo pasusweldohin bukas? Wala na kasi akong pera ngayon, Marcy. Paano naman kasi sa pasweldong binibigay sa atin dito, kulang pa na pambayad sa kahit anong bill ko. Marcy, kailangan kong kumita ng higit pa sa mga gastos ko. Armando, anong oras magpapasweldo bukas? Ano oras niyo ba? Hindi ko masabi. Naisip na namin magbayad gamit ang cheque. Pero ang problema, wala pa rin sapat na budget para sa payroll. Sak na magwawala si Blondie bukas. Sigurado yan.
Betty, tara sumabay ka na mag-lunch. Sige, sige. Sasama ako. Teka muna, Mari. Parang may problema ka yata. Hindi, wala. Ay, sus! Hindi mo kami maloloko. Umamin ka na, Betty. Kita naman sa mukha mo. Oo nga. Teka lang, hulaan ko May kinalaman ba yan sa lalaki lumabas sa baraha mo? Si Nicolas? Betty, sabi mo sa amin. Lumalalim na ba ang relasyon niyo? Ano? Ay, may nangyari na sa kanila. Kanina pa kasi siya tulala. Oo nga. Alam ko na. Teka, tingin ko, kailangan mo ngayon, Betty, ay isang matinding pagbabasa ng mga baraha. Ay, oo nga. O, tayo na. Sabay-sabay na tayo mag-lunch. Ay, naku, Inisita. Pas muna ako ngayon. Wala na kasi akong perang pangkain eh. Naubusan ako ng paggastos. Sana nga magpasweldo na bukas. Huwag kang mag-alala. Mangungulekta tayo sa iba. Ikaw, Berta, sasama ka ba o naubusan ka na rin ng pera? Oo, wala rin akong pera. Pero ayos lang dahil hindi naman ako kakain. Talaga? Tayo na, mag-lunch na tayo. Ako kakain. Ewan ko dito kay Berta. Hindi daw kakain eh. Teka, may baon ka ba mula sa bahay? Wala talaga. Pero kagabi lang, nakapag-desisyon na ako. Simula ngayon, hindi na ako kakain ng lunch buong buhay ko. Teka, para yatang imposible yan, Berta. Baka naman magka-ulcer ka yan. Totoo po. Hindi na talaga ako kakain ng lunch dahil ang diet na ginagawa ko ay walang kasaling lunch. Pag-isipan mo mabuti ang diet mong yan, Berta. Dahil kada 8 oras, dapat may kinakain ng tao. Hindi ka naman namin pinababayaan. Binabantayan namin ang kinakain mo, Berta. Alam ko, pero sakripisyo yon para sa inyo at kalbaryo din yon para sa akin na magpunta sa isang karinderya samantalang hindi naman ako kakain. Ayoko nang parusahan ng sarili ko. Kaya kayo na lang ang pumunta doon, magpakabusog kayo. Huwag niyo akong intindihin. Pumunta kayo doon at kumain ng marami habang kayo sa karinderya. Ay, naman, Berta. Dahil ngayong araw na to, ay napaka-espesyal. Manghuhula ako gamit ang barahay doon sa kuryentaso, diba? Ay, nako, sama ko dyan. Ayoko mawala dyan basta hindi ako kakain. Ay, imposible yan. Huwag mo nang lukoy na sarili mo, Berta. Sigurado, oras na makakita ka ng ulam doon sa kuryentado, tsak na mauuna ka pang o-order sa amin, mauupo at kakain. Kung sasama ka sa amin, dapat kumain ka. Ang totoo niyan, Sophia, ang diet na sinusunod ko ngayon ay nangangailangan ng matinding meditation. Mahirap, pero ang diet na yun ay tinatawag na autosuggestion. Hindi ko aanhin, hindi ko titignan, at kapag pumasok na ako sa isang malalim na trance, ito ang sasabihin ko. Paalam na, malutong na crispy pata. Tenderloin steak na may patatas, lumayo kayo sa pangamoy ko. Tapos, kapag normal na ako, wala na akong interes sa mga pagkain at kahit may dumaang pang sizzling sisig sa harapan ko, hindi natutulo ang laway ko at matataham. Ang hindi ko lang talaga kayang kontrolin ay yung mawala sa oras ng basahan ng baraha. Yung pala ikaw ang nagsabi sa amin na malakas ang willpower mo at sa tulong ng autosuggestion, makakasabay ka pa rin mag-lunch sa amin, hindi ba? Oo nga, bakit hindi? Pero mauna na kayo, tatawagan ko lang ang asawa ko para sabihin na sasama ko sa inyo mag-lunch sa Koryentaso. Huwag kayo mag-alala, susunod ako doon. Tayo na nga. Ito na, gutom na ako. Gutom na rin ako eh. Alisin na tilis sa kabego. Marami na naman tuloy ako sa karaming to. Naliwala sila sa istorya ko. Sinakyan nila ang tungkol sa diet kong autosuggestion, ha? Akala nila sila lang.